Pamilya ng pinaslang ng CBP and PANDF sa Agdao, Davao City. Dumepensa kay Pastor Apollo C. Kibuloy sa kabila ng samot-saring alegasyon na pinupukol sa kanya. Samantala, taliwas sa pasaring ng ilan. Pili lamang daw ang tinutulungan ng buting pastor at ng KOJC. Si Ina Mortel, sa report. Marami ang nagtataas ng kilay sa dami ng mga tagapagtanggol, kapanalig man o hindi, ni Pastor ang kinukupkop ng KOJC. Different from what other people are saying, no? Hindi lang kami ang tinulungan at kinupkop ni Pastor. Kasi as I grew up, marami ding kabataan katulad ko na lumaki dito sa kingdom, and even their mga nauna pa sa amin na tinulungan ni Pastor at kinukop. Personally din, I'm a witness talaga sa pagtulong ni Pastor, hindi lang sa mga kingdom citizens and kingdom members. Sa murang edad, namulat si Victoria sa kahalagahan ng pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Kasi through the Children's Joy Foundation, one of my birthdays, pumunta kami sa Marilog, and through the Children's Joy Foundation, natulungan namin at kinupkup ni Pastor ang isa sa mga bata doon who was really fighting for his life. Yun ay si Joseph. Agaw buhay noon, dahil sa impeksyon ng tetanus sa pusod, ang sanggol na si Petronio Joseph Ambanaw nang humingi ng tulong ang kanyang ama at tiyahin sa mga voluntaryo ng Children's Joy Foundation Incorporated o CJFI na nagsasagawa ng feeding program kasabay ng kaarawan ni Victoria sa liblib na lugar ng Salumay, Marilog, Davao City. Namatay ang kanyang ina nang siya ay pinapanganak. Dahil hindi na kayang suportahan ang 5 anak, ipinagkatiwala ng katutubong matigsalub na si Ginoong Polonio Ambanaw si Joseph sa CJFI. The CJFI took him in, and now he has a good life. He's healthy. He's given education, shelter. He's being fed. Everything that a child needs to have a good life, it's given to him. And not just to him, but to millions of children around the world. Alay jud ko na nakita kong Joseph. Pasalamat po ko sa inyo pong tawag mo makang Joseph. Priman hangtod na nag-eskwela na siya. Si Pastor Apollo ay lumaki sa Karukaan kasama ang mga katutubong Ovo Manobong sa paanan ng Bundok Apo, kaya't malaki ang kanyang malasakit, lalo na sa mga batang halos hindi na makaraos sa matinding kahirapan. Ito rin ang nagpatibay sa kanyang pananampalataya na kapag pinagpala ng amang makapangyarihan ang kanyang ministeryong kaloob ng Diyos, ilalaan niya ang malaking bahagi nito upang bigyan ang mga bata ng tahanan, edukasyon, pagkain, damit, tirahan, proteksyon at pagmamahal. Ang kanyang pagmamahal ay umaabot sa mga batang tulad ni Joseph na maaaring namatay kung walang nagmalasakit, at kina Glorafel na maaaring lumaki na puno ng puot at galit at ng pariwara sa buhay dahil sa masalimuot na pagkawalan ng haligi ng kanilang tahanan. Lahat kami dito, pinalaki ni Pastor, puno ng pagmamahal. That is why all of those who accuse him, all of those accusations, those fabricated lies, it hurts us so much. Because we know that that is not true. That is not who Pastor is. Don't worry, Pastor, because everything that you've taught us, everything that you've shown us, everything that you've invested in us, will continue to stand by it. We'll continue to stand by you. Because we know the truth. Sa huli, may mensahe si Glorafel sa mga nag-aakusa kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Si Pastor ang akong amahan, physical and spiritual. Kinsa si Pastor sa akong kinabuhi, may everything. Mo ni among kinabuhi, si Pastor among kinabuhi. Manawagan lang ko sa tanan, no? Sa tanang nagapangdaot kay Pastor. I-challenge ta mo, kuyugi mi og sulod. Sulod sa kingdom.
makitaan ug mabati ninyo kung unsa kadako ang gugma sa amahan nganong nagpabilin mi ug magpabilin hantod sa among ikamatay. Tan-awan nyo kaugalingon. Napamoy panahon maghinulsol. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Ina Martel, SMNA News.